nga ba ang hiwaga sa pananampalataya ng mga deboto sa itim na nasa? Ang imahe ay ginawa ng isang iskultor sa Mexico noong siglo XVII. Ayon sa alamat, hindi raw kulay itim ang orihinal na estatwa. Isang Kastilang paring Recoleto ang nagdala sa kaisa-isang galyon papuntang Maynila. May sunog na naganap sa galyon at pati ang imahe ay nabalot ng apoy at usok, kaya naman nangitim ito. Ito ay nakarating sa Maynila noong ika-10 ng Mayo ng taong 1606. Noong taong 1608, ang imahe ay nilipat sa Intramuros. Mula noon, ang translasyon ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng prosesyon ng Nazareno sa mga kalye ng Maynila. Ang imahe ng Nazareno ay naisalba sa iba't ibang kalamidad at digmaan. Tulad noong nasunog ang simbahan ng Quiapo noong taong 1791 at 1929. Gayon din ang lindol noong 1645 at 1863. At ang pambobomba sa Maynila noong 1945 noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Nagpagawa ang pari ng Quiapo ng replika ng Nazareno upang maprotektahan ang orihinal na imahe na galing pang Mexico. Noong 1998, ipinarada ang isang replika ng Nazareno habang ang orihinal na imahe ay nananatiling nakalagak sa loob ng simbahan. Tungayan natin ang nakaraang pista ng itim na Poong Jesus Nazareno sa Carino Grandstand noong 9. Ang relihiyosong pamimintuho ng mga Pilipino sa Poong Jesus Nazareno na tukoy ng kanilang mga sarili sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo ay nakapagbigay ng papuri mula sa dalawang papa na sina Pope Inocencio XII noong 1650 at Pope Pio XVII noong ika-19 na siglo. Halos 5 milyong deboto ang dumalo sa pista ng itim na Nazareno ngayong taon. 2 pumanaw sa pista. Ganun pa man, hindi pa rin ito hadlang upang itigil nila ang kanilang pananampalataya sa Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto. Sa kasalukuyan, ang debosyon sa itim na Nazareno ay patuloy na nagbibigay ng sigla at kapayapaan sa mga deboto. Sa kabila ng mga sakit, galos, sugat at kung minsan ay kamatayan na nagaganap tuwing prosesyon at tila di naalintana ng mga deboto. Iligtas mo kami sa kasalanan.